So we will briefly pause our ongoing study on Nehemiah to give way to this new short series on Lamentations, as I believe it is timely and necessary, especially in my conversations with you this past few days. Naramdaman natin na may pangangailangan to minister to your souls in this area. After all, we only have one or two sessions left there in Nehemiah. So my promise to you is we shall go back to Nehemiah, but for the time being, allow me to begin this new short series. Now, although Lamentations and Nehemiah were written in different times and have distinct tones, together they tell a powerful story from grief to restoration in the history of Jerusalem. Lamentations, for example, was written after Jerusalem's destruction in 586 BC. It expresses deep sorrow, repentance, and an acknowledgement of God's justice. Even in the midst of mourning, even in the middle of sorrow, the book contains confessions that recognize God's righteousness and the rebellion of His people. As it says in Lamentations 1:18, "The Lord is righteous, for I have rebelled against His command." Klaro sa sumulat ng Lamentations na siya ay dumadaan sa mabigat na pagsubok. Pero klaro sa kanya na matuwid ang Diyos, walang pagkakamali sa Diyos kahit dumadaan siya sa pagsubok, at malinaw din sa kanya kung saan nanggagaling ito. "For I have rebelled against His command." Nehemiah, on the other hand, takes place decades later after the Babylonian exile. Nehemiah's prayer in chapter 1, Nehemiah chapter 1, verses 6 to 7, reflects the same spirit of confession found in Lamentations. And in Nehemiah 9:33, in particular, the same theme reappears. "You are just in all that has happened to us. You have acted faithfully while we have done wrong." Do you see the similarity in these two verses, Lamentations 1:18 and Nehemiah 9:33? Kaya't kahit nasulat po ang dalawang passage na ito sa magkaibang panahon, ipinapakita nilang ang pagtanggap o pag-aamin ng ating mga kasalanan at pagkilala sa katarungan, sa katwiran ng Diyos ay mga tugon na dapat hindi kumukupas, hindi nagbabago. Isa lang ang tamang response pagka pinadadaan tayo ng ating Panginoon sa anumang okasyon sa ating buhay, malungkot man ito, o pagdadalamhati man ito, o panahon ng pagbangong muli. Sa bawat yugto, mga kapatid, sa bawat bahagi ng ating buhay, hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos, at tungkulin natin na bumalik sa Kanya nang mayroon pong pagpapakumbaba. Bumalik sa Kanya, wag lumayo, wag lumamig, wag magtigas ng puso. Bumalik sa Kanya na may pagkilala na Siya po ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa. Whether we're grieving or rebuilding, kagaya ng nangyayari sa Nehemiah, God's righteousness never changes,
And in every season, brothers and sisters, our response ought to be to return to Him with humble and repentant hearts. So let's begin by taking a closer look and thoughtfully consider the first 7 verses of this chapter, Lamentations 1:1 to 7. Let's read verse 1. How lonely sits the city that was full of people, was full, past tense, of people. How like a widow is she, who was great among the nations. The princess among the provinces has become a slave. Ang lungkot, ano po? The princess among the provinces has become a slave. Hey, brothers and sisters, if you've ever felt regret, if you've ever faced the painful results of your choices, bad decisions, or experience the quiet that comes after turning away from what's right, then you'll relate to the beginning of Lamentations. Jerusalem, once alive and blessed, now sits in silence. She weeps bitterly. Why? Because everything she cared about has been taken away from her. Ang tinutukoy po ditong pagdadalamhati, mga kapatid, ay hindi karaniwang kalungkutan lamang eh. Ito ay dalamhati na bunga ng kanilang kataksilan. Inaani nila yung kanilang mga maling pagpapasya. Isa po itong uri ng pagdadalamhati na nagmumula sa kaalamang tinalikuran mo ang nag-iisang hindi kailanman tumigil sa pag-iibig sa iyo. Hindi kailanman umiwan sa iyo. Tinalikuran mo yung hindi kailanman naglilo sa kanyang mga pangako sa iyo. This verse begins with the word, how. How lonely sits the city that was full of people. How like a widow is she, who was great among the nations. The princess among the provinces has become a slave. Now this word, how, is actually a cry of shock. Paano nangyari yun? Dati kang matagumpay, dati kang nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Paano nangyari yun? It's a cry of shock and a cry of sorrow. It's not merely recounting the tale of destruction, it conveys deep sadness. Jerusalem, brothers and sisters, is depicted here as a widow. Someone mourning the loss of one she loved. Not because her husband died naturally. Of course, that is referring to our Lord God. Amen? Pero hindi naman namatay ang Panginoong Diyos. So ano nangyari? It's because she was forsaken by God as a result of her unfaithfulness. Iniwan siya ng Diyos, tinalikuran siya ng Diyos, lumayo ang Diyos sa kanya sapagkat siya ang unang lumayo sa Diyos. She was once powerful and respected by other nations, but now she has been brought low and forced to serve. Her beauty and glory have completely vanished. Napakalungkot pagka nangyari ito, kahit lalo na sa isang mananampalataya.
Alam ninyo, habang pinagbubulay-bulayan ko po itong mensaheng ito at ginagaya ko ang mensaheng ito, naalala ko, noong ako po ay 8 taong gulang lamang, ako po ay sinama ng nanay ko sa libing ng isang kamag-anak. Yun po ang kauna-unahang karanasan ko ng pagpunta sa isang libing. Napansin ko po na napakalakas ang iyak ng babaeng naulila sa asawa. Nagpapalahaw po siya, nandun siya sa likod ng karo, umiiyak siya, nagpapalahaw siya, halos hindi tumigil ang luha sa kanyang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Di ko alam kung pamilyar kayo sa kantang Kung Liligaya Ka sa Piling ng Iba. Pero yun po ang tugtog habang naglalakad kami papuntang sementeryo. Medyo kakaiba, hindi po ba? Pero ayon sa sabi-sabi, iyon daw ang hiniling ng namatay na tugtugin o tugtugin sa kanyang libing. Now, bata pa po ako noon, pero naririnig ko na ang bulong-bulungan. Noong panahon ng matinding karamdaman ng yumao, iniwan pala siya, pati ang kanilang mga anak, ng kanyang asawa at sumama sa iba, yung nagpapalahaw, ay minsan palang umiwan doon sa namatay. Pero alam niyo, sa kabila ng lahat, hindi raw po nagbago ang pagtingin ng lalaki sa kanyang asawa. At bago ito namatay, nagawa pa po niya itong patawarin. Subalit, yun nga lamang po, by the time na napagmuni-muni ng babae ang kanyang kamalian, ang kanyang kasalanan, huli na ang lahat. Hindi na po niya maibabalik yung dating masaya nilang pagsasama, kasi patay na ang kanyang asawa. Paalala ito na may konsekwensya sa bawat pasya na ginagawa natin. Let us read verse 2 of Lamentations 1. She weeps bitterly in the night. Her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she has none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They have become her enemies. This is where grief becomes more real, brothers and sisters, and more personal. You see, Jerusalem cries when no one is watching at night, when the silence makes sorrow feel heavier. She looks for comfort from those she once trusted, from her political allies, from false gods, from idols. But none of them, zero, none of them help her. It's a clear picture of false hope. Oh, brothers and sisters, when judgment comes, those things we lean on are exposed as powerless. This reminds us that only God is our true source of comfort in times of despair. Everything else will eventually fail. So when sorrow comes, where do we turn? Where do you turn? Do we look for peace and comfort in the wrong places? Or will we return to the one, to the living God, who lovingly, napakahalagang idein yun. Nagko-correct siya, yes. Pero ginagawa niya ito sa pag-ibig. And you could relate to these parents when you discipline your children. You know in your hearts that you're doing it out of love. You see. Again, will we return to the one? Will we return to the living God who lovingly corrects us and welcomes us back
with grace. Do you remember the prodigal son? Yun ang ginawa niya. Labas na siya doon sa nakaugalian. Naghintay siya. At siya ang nag-take ng unang initiative para lang mailapit ang kanyang wayward na anak pabalik sa kanya. Ganyan, mga kapatid, ang ating Diyos, tinatawag kanya. Tinatawag niya tayo palapit sa kanya. You see. Ang fall of Jerusalem po, mga kapatid, nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanila. Pero sa kamay ng ating Panginoong Diyos, ang lungkot na yon ay actually simula ng pagbabalik. Hindi sa katapusan, simula. Sinasaktan tayo ng Diyos para tayo ibalik. Para sa atin, ang pagdadalamhati ay parang paanyaya mula po sa ating Panginoong Diyos. Yung kalungkutang tila naghahari sa Jerusalem, yung figure, yung kinakatawan ng biyudang lumuluha, at yung tahimik na gabi, hindi yan tanda na iniwan sila ng Diyos. Kundi yan po ay paraan ng Diyos ng pagtawag sa kanila para sila'y bumalik sa Kanya. Minsan kailangan nating maranasan yung kalamigan ng gabi at pagkatahimik ng gabi na parang alam mo, wala ka ng ibang mababalingan, masusulingan, walang nagke-care sa'yo para maramdaman mong lalo na mayroong isa na hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya. Amen? Minsan, masyadong ang dami-daming kumukuha ng ating pansin na namimiss na natin yung isang hindi umiiwan. Kaya lang lumalayo ang Diyos, lumalayo ka eh. Hindi actually siya yun eh, ikaw. Hindi nawawala ang Panginoon. Sa gitna po ng lahat ng sakit at pagdurusa, ang totoo, muli inaanyayahan niya tayong bumalik. Hindi dahil may tagumpay tayong pwedeng dalhin sa Kanya, kundi ang tanging dala ay ang mga luhang umaagos mula sa ating mga mata. Nagpapakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Hindi niya gusto ng mga gifts natin. Sa Kanya na lahat galing yan. Ang gusto niya isang pusong tapat, durog, at umaamin, kailangan kita, Panginoon. Tinanggal yung yabang, tinanggal yung pagmamataas, at napalitan ang kailangan kita, Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay dumadaan sa mabigat na bahagi ngayon ng buhay mo, tandaan mo to, hindi kailanman tinataboy ng Diyos ang isang may durog at bagbag na puso. Amen? Naririnig niya ang mga hibik mo sa gabi. Nakikita ka niya maging sa iyong pag-iisa at marahil ay sa iyong pangungulila. Lapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Now moving on, let us read verses 3 and 4. Judah has gone into captivity under affliction and hard servitude. Ang lungkot, hindi lang siya naglilingkod, hard servitude. She dwells among the nations. She finds no rest. All her persecutors overtake her in dire straits. The roads to Zion mourn, because no one comes to the set feast. All her gates are desolate. Her priests sigh. Her virgins are afflicted. And she is in bitterness. Jerusalem is in bitterness. Brothers and sisters, when you go through hard times like loss, like pain, or feeling like God is silent, it's normal to feel confused. It is normal to wonder why it's happening. But Lamentations chapter 1 helps us see something deeper. These struggles are not random.
They are part of God's fair, just, and holy correction. Walang kalikuan sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Walang injustice. You see. Diba minsan sa ating kamangmangan, may ganun eh. There are periods of insanity sa buhay natin. Lord, why? Why me? Na para pagang wala tayo, sobrang linis na hindi tayo dapat paranasin ng kahit anumang hindi maganda. Pero ang isang taong mapagpakumbaba, tinatanggap niya na walang kalikuan sa Diyos at maaaring sa akin may pangangailangan ng pagbabago. So again, these struggles are not just random. They are part of God's fair and holy correction. Jerusalem was not just suffering. She was facing the consequences of her sins. Her exile, her shame, and tears did not happen by chance. Verse 5 says, the Lord has afflicted her because of the multitude, ang daming warnings na ibinigay sa kanya, ang tigas ng ulo niya. In the same manner, na every time na umaattend ka dito, hindi mo maalam na nagwa-warn ng Diyos sa'yo. Pero ano normal na ginagawa ng karamihan? Oh, okay, nakalimutan ko na yan. Next Sunday na lang uli. Nakakalimutan mo na seryoso ang Diyos sa pagdadala ng mensahe sa atin, you see. Again, the Lord has afflicted her because of the multitude of her transgressions. Now, while it's true that God's holiness demands a response to sin, as Christians, we must not interpret His discipline as rejection, but as divine confrontation. It's not revenge, it is actually correction. Kaya kung nagdadaan tayo po sa isang mabigat na pagsubok, ang tama at dapat nating itanong, tinatawag ba ako ng Diyos sa pagsisisi sa gitna ng hirap na nararanasan kong ito? May bahagi ba sa buhay ko? May bahagi pa sa lakad ko na kailangan ituwid. Dapat magsagawa tayo ng reflection. Magsagawa tayo ng isang honest at sincere na reflection tungkol dito. Let's go back to verse 5. Her adversaries have become the master. Her enemies prosper, for the Lord has afflicted her because of the multitude of her transgressions. Her children have gone into captivity before the enemy. You see, Israel cannot blame Babylon for what happened. God will deal with that very wicked nation in His time. But the real responsibility lies with His people. Hindi obrang siya kasi. Yung Babylon kasi, ang sama-sama. Hindi. Huwag nating kalilimutan, ginamit lang ng Panginoon ang Babylon dahil sa kasamaan, katigasan ng puso. So wag tayong tingin sa paligid at i-blame yung iba. Ang dapat, magkaroon tayo ng introspection. Ano ba ang kailangan mabago sa akin? Ano ba ang mensaheng binibigay sa akin ng Diyos? Again, the real responsibility lies with His people because of their ongoing rebellion and sin. But still, the suffering they faced was not unfair. It was just.
Because God does not ignore sin. God is holy. His actions show that He remains faithful to His covenant, even to the parts we often forget. Ang katapatan po, mga kapatid, ng Panginoon ay hindi lamang nasusukat at hindi lamang nakikita sa Kanyang pagtupad sa lahat ng Kanyang mga ipinangako. Tapat siya sa pagkakaloob sa atin ng mga pagpapala. Lalo na kung ito'y bunga ng ating matapat na pagsunod. Pero baka nakakalimutan natin, tapat din siya sa lahat po ng kanyang mga ipinangakong konsekwensya laban sa katigasan ng puso. Nasusundan niyo ako, mga kapatid, ang katapatan ng Panginoon ay nakikita hindi lang pag tumatanggap tayo ng blessings. Tapat din siya sa mga panahong dumadaan tayo, pinadadaan niya tayo sa pagsubok. And so we must respond to His correction, not with bitterness, but with humble hearts and again, honest self-examination. Like the psalmist, we say, "Search me, O God, and know my heart." Siyasatin mo, Panginoon. Tingnan mo if there is any wicked way in me. Kailan natin huling ginawa yan? Na dinadalangin natin sa Panginoon, Panginoon, silipin po ninyo yung motivation ko. Silipin po ninyo kung ano ang dahilan, bakit ko ginagawa ang aking ginagawa, at ituwid mo ko. How about this? Biguin mo ko. Kung ito, Panginoon, ay palayo na sa'yo. Nananalangin ba tayo ng ganon? Hindi eh. Dahil sa madalas, iniisip natin na tama at mainam ang bawat naiisip natin. Ganon tayo katalino eh. Hindi tayo pwedeng magkamali. Alam natin hindi yan totoo. Kaya dapat, nandun yung willingness. Panginoon, kung kinakailangan ng rerouting sa buhay ko, please do so. Lalo na kung alam mo, Panginoon, ikapapahama ko ito. How about that? Amen? So mga kapatid, maaaring mabigat po ang kamay ng Diyos. Pero hindi ito meaningless. Amen? Maaaring mabigat ang dala ng providensya ng Diyos sa buhay natin. But it's not meaningless. It is not purposeless, you see. Dapat nating tandaan na ang kanyang paghatol ay hindi galing sa galit, kundi sa kabanalan. At kahit sa gitna ng sakit, layunin niyang ibalik tayo sa Kanya. Kaya't kapag dumadating ang pagtutuwid sa buhay po natin, huwag daw po nating patigasin ang ating puso. Magpakumbaba sa ilalim ng, uulitin ko, makatarungang kamay ng Diyos. Hayaan mo ang hirap na dinadaanan mo ngayon ay magbunga ng pagsisisi. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, at pagbabago ng direksyon. Hayaan mong ang lungkot ay maging lugar kung saan ang pagbabalik loob sa Diyos ay pwedeng umusbong uli. Pwedeng sumibol uli. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Hindi niya tayo inaabandona. Pinapadaman niya ang sakit upang tayo ay gisingin. Baka natutulog na tayo sa ating self-centeredness. Baka namamahinga na tayo sa ating pride.
Baka namamahinga na tayo sa mga kasalanan dahil masarap pakiramdaman ang kasalanan. So ang pain ay panggising ng Panginoon sa natutulog nating damdamin at kaluluwa. You remember one of my illustrations, yung frog? Diba? Hindi niya alam, pinakukuluan na siya. Oh? Bago niya madiskubre na siya pala ay pinakukuluan na, matigas na, ala na, patay na. Ganon ka-insensitive ang frog. Ang malungkot, marami sa atin ganon din. Hindi natin nararamdaman na palayo na pala tayo ng palayo sa Diyos. Na hindi na pala ang Diyos ang dahilan bakit tayo gumigising sa umaga. At hindi na rin pala ang Diyos ang dahilan bakit tayo natutulog sa gabi. Oh my. Verse 6, and from the daughter of Zion, all her splendor has departed. Her princes have become like deer that find no pasture, that flee without strength before the pursuer. Brothers and sisters, the Bible shows us that God is the source of real strength, the source of real power and beauty. He gives honor, but He can also take it away. Kaya ka ang tanong, where do we get our strength? If it's from titles, things, or people's praise, then we're weak. Kung doon nanggagaling, kailangan mo ibandera ang galing mo. Can you imagine that? Ayun ang malungkot. Minsan, nagpe-perform na tayo ng something that is holy. Pero yung puso natin, punong-puno pa rin ang sarili natin. Amen? Nananalangin ka na, pero punong-puno ng pride. Nagtuturo ka ng banal na salita ng Diyos, pero bukang bibig mo, sarili mo. Ganon tayo ang dali para sa atin ang maliko. You see. Only God's presence gives lasting strength, lasting assurance, and glory. Ang sabi, wala na ang karangalan ng Zion. Diba? Sabi, all her splendor has departed. Tampulan ng envy ang Jerusalem before its destruction by King Nebuchadnezzar. Bantog ang Jerusalem sa pagiging kahangahangang syudad. Pero nawala lahat yon. All her splendor has departed. Ang mga pinuno nito na dating matapang, ang mga pinuno nito na dating makisig, makapangyarihan at matalino, ay nagkalat na parang mga usa na takot at walang masisilungan. Nakita niyo ba yun sa verse 6? Yan yung sinasabi doon. Her princes have become like deer that find no pasture, that flee without strength before the pursuer. Malinaw na paalala din po ito sa atin. Babala actually, na ang kapangyarihan po, na ang posisyon, ang reputasyon, magandang reputasyon, ay walang saysay kapag inalis na ng Diyos ang kanyang pabor. Don't we ever forget that. I beseech you, brothers and sisters, do not forget that. Lahat ng glory fade away. Lahat. Now in verse 7, Jerusalem is shown as a grieving woman, remembering the good days she lost. Sabi nga, the good old days. In the days of her affliction and roaming, Jerusalem remembers all her pleasant things that she had
in the days of old, when her people fell into the hand of the enemy with no one to help her, the adversaries saw her and mocked at her downfall. Brothers and sisters, Jerusalem's sorrow grows because those blessings were not just taken, they were lost because of sin. Tagagawa nila, ba't nawala sa kanila yung mga masaganang pagpapala na tinatanggap nila? Hindi yung kinuha sa kanila, nawala nila. Her fall was not just political. It was spiritual. Her enemies laugh at her and no one helps her. Ang lungkot, ano? Yung dating pumupuri sa kanila, pinagtatawanan sa kanila sila at ngayon wala nang gustong tumulong sa kanila. Ang pag-aalala po ng Jerusalem sa dati niyang pag-alala, ang pag-alala po ng Jerusalem sa dati niyang pagpapala at paborabling kalagayan ay nagpapakita kung gaano na siya nalugmo, kung gaano na kalayo, kung gaano na kalalim ang kanyang kinasadlakan, bunga ng kanyang pagtalikod sa Diyos. Pero ang kawalan ng tulong, no one help her, ay hindi dahil kinalimutan siya ng Diyos, kundi ito'y paraan niya, paraan ng Diyos ng pagtutuwid sa kanyang bayan. Binigyan na sila ng maraming babala noon pa sa pamamagitan ni Moses, ng mga propeta, tulad ni Jeremiah, pero hindi sila nakinig. Ang kupad-kupad nila sa pakikinig. Kaya't ngayon hinayaan niyang mangyari, maganap kung ano yung binababala niya. As early as Deuteronomy 28:37, sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ng Panginoon, magiging katatawanan kayo. Deuteronomy pa lang to. Nagsisimula pa lang sila. Ang tigas ng ulo. Hindi. Who needs God when you have everything? Who needs God when you have a very strong city? We can defend ourselves. So yung mga practices ng mga heathen nations around them, sinunod din nila. Mas masayang gayahin yung ginagawa nila. Who needs God's rules? Ayoko ng mga batas-batas ng Diyos. Ang sikip, hindi ako makahinga. Gagawin ko kung ano gusto ko. Pero may babala, paulit-ulit. Not only once, but many times. Not only through Jeremiah, but as early as during the time of Moses, they have been forewarned. Pagtatawanan kayo kapag nagtuloy kayo sa katigasan ng inyong ulo. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinaitan. What happened? Ano nangyari sa inyo? Dating okay kayo. Mga kapatid, sa parehong sentido, ganito rin kahalaga na ating seryosong bigyang pansin ang mga pangangaral ng salita ng Diyos sa atin. Ariin natin hindi ito basta salita lamang ng tao, kundi sa katotohanan ay salita ng Diyos, mensahe ng Diyos sa atin. At kung magkagayon, dapat nating pakinggan at talagang susundin. Pero kahit tahimik po ang Diyos, sa pangyayaring ito sa Jerusalem, napaka-long suffering ng Panginoon, amen? Andun pa rin siya. Tahimik, pero nandun. Again, kahit tahimik ang Diyos sa pangyayaring ito sa Jerusalem, naroon siya.
may layunin ang kanyang pagtutuwid at muli, malapit lamang siya. Hindi malayo ang mga kawaan ng Panginoon. Malapit. Kanino? Sa mga nagsisisi. Malapit sa mga nagbabalik loob. Nasa school kami, we deal with different kinds of student situations. At merong rule of thumb dyan bigyan ng second chance. Kahit sino pa yan. Aralan, kung kinakailangan bigyan ng tamang katumbas na parusa yung ginagawa niyang kamalian, okay yan. Pero bigyan ng hope, bigyan ng bukas na pinto ang isang nagkamaling estudyante dahil pwede at possible ang pagbabago. Amen. Ganon din sa atin. At yan ang ginagawa ng Diyos dito. Everyone saw Jerusalem's fall. The city that once stood as the center of God's presence, a place of worship, sacrifice, and covenant, was now in ruins. Her enemies did not just defeat her. They mocked her faith. They mocked her celebrations and her identity as God's chosen people. Yan ang malungkot Di ba? Pag ikaw ay napahamak, pag ikaw ay naliko, hindi ikaw lang. Dala mo ang buong community of believers. Yung Diyos nating lahat pipintasan. At yung pagsasama-sama natin pipintasan. Christian kuno. Oh my. And that made the pain even worse, you see. It was not just a loss, it was shame. It was a disgrace. Mga anak, bawat desisyon na ginagawa nyo, dala nyo ang pangalan ng pamilya nyo. Amen? Pag malayo kayo sa amin, hindi namin alam ang ginagawa nyo. Pero ano man ang konsekwensya ng mga pagkapasya ninyo, kasama nyo, buong pamilya nyo. And so, be very, very wise in the decisions that you make. Choices that you make. Amen? So, bawat isa, dala natin ang pangalan ng Panginoon. At ng Sovereign Grace Baptist Church. Yan ang simbahan ng mga balasubas. Halimbawa, gano'n, lungkot. O kaya naman, simbahan ng mga taksil sa asawa. Bagamat alam natin yung reality ng kasalanan. At alam natin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Pero just the same, yung peklat nando na. And so again, verse 7 reminds us, brothers and sisters, that the world is watching us, watching the church. When Christians live holy lives, people might make fun of them, but they still pay attention. And when the church falls into sin, the world does not just mock the people, it mocks the God they say they follow. So pag nabubuhay tayo ng matuwid, maaaring pinagtatawanan nila tayo, nananalangin bago kumain. Ano ba yan? I was watching yesterday isang documentary ng Christian movement in Japan. Alam nyo, hindi naman yung gospel agad ang unang nag-penetrate sa kanila Alam naman ninyo ang interest ng mga Japanese sa Christian faith is very, very low. Pero what normally, get their attention is the testimony of these people. Sa kanilang mga job mates nila, classmates, etc. There's something different about these crazy people. These Jesus freaks, quote unquote. At yun ang kokol ng atensyon nila.
I want to know what they know. And I want to experience what they experience. Amen? And so, brothers and sisters, when the church falls into sin, the world doesn't just mock the people, it mocks the God they say they follow. Jerusalem's fall, therefore, is a warning. Our actions are seen by others, and our failures can bring shame to God's most holy and glorious name. Huwag nawa natin itong hayaang mangyari, mga kapatid. Inaanyahayahan tayo ng mga talatang ito, ng pag-aaral na ito, na kilalanin ang bunga at dulot ng kasalanan sa buhay natin. Magdalamhati nawa tayo ng may kababaang loob kung maranasan natin itong pagbagsak sa kasalanan. At huwag tayong lumayo sa Diyos, kundi bagkos lalo pang ang lumapit sa Kanya na may tiwala sa Kanyang pagiging matuwid at lubhang maawaing Diyos. Amen. Pagbulay-bulayan natin.